Eh, totoo nga naman yung sinasabi ni Kuya. Alam niyo, mahal ko yung Pilipinas eh. Dito lahat ng mahal ko sa buhay. Dito ako tumanda. Dito ako nagkaanak. Dito yung magulang ko. Nandito yung kakapirasyong ari-arian namin na mahal ko. Pero nakakadismaya madalas. Alam niyo, Pilipinas lang yung nakita ko na ano ka, yung mag-aaral ka ng mahabang panahon tapos it will all fall down to mag-aaral ka ng mahaba, kwalipikado ka sa trabaho, tapos kailangan mo pa ng pangmalakas na koneksyon para mapasok sa isang trabahong ikaw naman ay kwalipikado. At daig ka pa ng mga hindi kwalipikado sa trabahong yun, pero malakas. Dito ka lang makakakita sa Pilipinas na nagagalit sa'yo yung mga tao kapag ikaw ay successful or hindi ka mukhang uto-uto. Tapos, kapag nalaman nila na may kapasidad ka, pag may kailangan sila sa'yo, ang galing lumapit. Pag wala silang kailangan sa'yo, tae ka. Dito ka lang nakakita sa Pilipinas na yung nagta-traffic, hindi marunong pagaanin ang traffic. Dito ka lang nakakita sa Pilipinas na yung maayos na kalsada, sinisira. Yung sira, hindi maipagawa. Dito mo rin makikita sa Pilipinas yung ang batas ginagamit ng mga may alam sa batas para sa sakim nila na adhikain. Minsan tinuturo pa mali. Sa Pilipinas mo rin makikita yung konting kapangyarihan na magkaroon yung tao. Akala mo na kung sino. Mga api na ng kapwa. Dito mo rin makikita na karamihan ng mayaman. Kailangan mang-apak ng iba para yumaman at yung mahirap. Para bagang sila, yung talagang deserving sila na mang-apak din ng iba kasi mahirap sila. Imbis na lumaban ng patas, talagang gagamitin yung pagiging poor para manlamang at mamerwisyo. Gagamitin naman ang pagiging rich para rin manglamang at mamerwisyo. Dito mo rin makikita yung lahat kurakot. Lahat halos sa gobyerno, tila baga may sindikato. Bawat ahensya, tila baga ganon. Para makuha mo yung serbisyong para naman sa'yo, magbabayad ka naman. Kailangan mo ng koneksyon. Yung koneksyon na yun, babayaran mo. Dito ka rin sa Pilipinas nakakita na telecommunications, ang baba, ang hina ng signal, ang taas ng gastos dahil itong mga NPA, sisirain. Tindi na ng tax ng gobyerno, may revolutionary tax pa. Tapos yung mga, dito mo rin sa Pilipinas makikita na lahat ng content mo may basher, may sasabihin lagi na hindi maganda. Kailangan manlait ng kapwa, kailangan hanapan ka ng pangit, kailangan may pangit sa'yo. Kailangan mas pangit ka sa kanila. Ang papangit naman nila. Dito mo rin sa Pilipinas makikita na pag maganda yung buhok mo, kukulamin ka. Pag mahal ka ng asawa mo, kukulamin ka. At ang paboritong salita, maghihiwalay rin kayo. Walang forever. Dito mo rin sa Pilipinas makikita na Asian country ka, supposedly conservative. Pero ang gustong mindset ng mga Amerikano. Dito makikita na yung mga movement sa Amerika na alam naman na nating pangit ang adhikain, pushing the boundaries masyado. Boundaries of morality and nature, pinupush. Dito tinatapon. I-adapt natin. Diyos ko.
Dito mo rin sa Pilipinas makikita na ang hilig-hilig nating manghingi. Tapos yung hiningi natin, supposedly hiningi para sa kapwa natin na nasalanta, nanakawin pa natin. Ibibigay natin doon sa nasalanta yung hindi naman dinonate kasi mas maganda yung donation. So kung may pangit tayong gamit sa bahay, yun ang ibibigay mo. Tapos yung magandang dinonate, ikaw magtatabi. Dito mo rin makikita sa Pilipinas na ang yayapang ng mga taong may narating. At kahit yung mga mahihirap, nagsisinungaling para mukha silang may marating para rin sa purpose na magmukhang nakakatakot para hindi ka banggain, ganun. Rather than makisama ka na maayos, sumunod ka sa batas, magpakita ka na maayos para hindi ka magka-problema. Wala, hindi. Lahat gustong gumawa ng problema pero ayaw sa consequence. Dito mo rin makikita sa Pilipinas na yung taong may talagang ginawang maganda para sa bansa, yung talagang malinis ang adhikain at talaga nakatulong, i-crucify, sisiraan. Dito mo rin makikita sa Pilipinas yung mga taong atat na atat sa mga dayuhan. Mas magaling ang dayuhan. Mas kapanipaniwala ang dayuhan. Isang example na nga lang walang sariling bait yung mga doktor dito. Ay, di naman lahat, no? Gaya-gaya lang sa sasabihin ng WHO. Nung panahon nila ng pandemic, vaccine. Tapos ngayon, malalaman natin, katarantaduhan pala yung vaccine na yan. Pinopromote yan ng mga doktor. Pero ang daming napahamak at nagkasakit dahil dyan. Dito mo rin makikita sa Pilipinas na kapag ikaw ay pinerwisyo, wala kang remedyo. Ang hirap ng remedyo pag mahirap ka. May doktrina sa batas, those who have less in life should have more with law. Pero parang hindi. Parang lang. Ewan ko. And those na talaga nasa posisyon, sasabihin nila, hindi totoo yan, may ganito. Pero subukan kaya nila maging mahirap. Tapos perwisyuhin sila. Tignan natin kung anong remedyo nila. Dito mo rin sa Pilipinas makikita yung ang ganda sana ng kultura ng bayanihan. Nagtutulungan pero normally nagsisiraan. Normaling tinutulungan yung may mapapakinabangan sila. At the end of the day, ang hirap talagang mahalin ng Pilipinas. Ang hirap mahalin ng Pilipino. Although syempre, mahal ko. Nandito ang pamilya ko. Ito ang lupang sinilangan ko. I really do think that we have the potential to be the greatest. Kaya lang dahil sa labis na pagiging ganid ng mga tao at labis na kagustuhan ng mga taong i-twist yung fabric of reality para sila ang laging mukhang pogi, magaling, sila sa kanila lahat ng resources. Wala. Sa kakitiran ng utak, labis na kayabangan, tapos di naman makapalag pag mas makapangyarihan o mas malaki sa kanila yung kalaban nila. We are, yung mayayabang sa kaya lang natin. Pero pag hindi natin kaya, wow, victim tayo. Wow, victim card. Yun ang masakit. Well, I hope may mabago. Mag-improve yung dignidad ng Pilipino. Mag-improve yung kulturang Pilipino. At talagang mamu sa mga puso natin yung tunay na pagmamahal sa bayan at sa kapwa. Hindi mangyayari yan kung hindi Diyos ang una nating minamahal, sinusunod at pinapahalagahan. But anyway, God bless.